unang-unang kasi, alam naman natin na kapag nagpapasabog sila sa ating mga katubigan, direkta din nilang winawasak, no? Yung mga nasa ilalim ng ating karagatan. Yung ating mga corals na para bang ginagawa nilang instrumento para makita kung gaano ba kabisa yung mga bombang ginagamit nila or ginagawa nila para sa paghahanda sa sinasabi nila pagprotekta sa kanilang mga sariling bansa. At the same time, syempre, nung nagkaroon ng balikatan exercise dito sa Pilipinas, maraming mga mangingisda ang pinigilan sa kanilang paghahanap buhay. Dahil ang sabi, ang katwiran nila ay kailangan nilang tiyakin na walang sino mang mga mangingisda ang mapipinsala or direktang maaaring magtamaan itong mga ginawa nilang mga live firing, pagtitesting na kanilang mga armas sa ating mga katubigan dito sa Pilipinas. Ginawa nila yun ng walang anumang paghahanda para doon sa mga panahon na hindi man lang makakapalaot ang ating mga mangingisda para tugunan yung kanilang pangangailangan sa kanilang pamilya, sa kanilang kapagkainan. Isa pa kasi hindi natin nakikita rin na magiging solusyon yung balikatan exercises na to para sa mga problema ng mga mangingisda. Hindi natin ito nakikita na solusyon para matugunan yung iba't ibang klase ng krisis na nararanasan ngayon, particular ng mga sektor ng mga mangingisda na sa kasalukuyan ay numero unong pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Bukod sa sinisira nila ng tuwiran ng ating mga likas na yaman sa ilalim ng dagat dahil pinapasabugan nila ito, ay hindi rin binabawalan din nila yung mga mangingisda na makapaghanap buhay. Wala man lang kahit anong kompensasyon or tulong na itinibigay sa mga mangingisda. So, kaya malinaw at nakikita mo agad kung ano yung naging epekto nito sa kabuhayan ng mga mangingisda.